Ako may anak ako eh, no? May isang anak na accountant. Alam ni Aki yan, mga kapatid. Nung makakita ko sa kanya yung katotohanan sa Biblia, ay naku, ayaw magbigay man lang. Tinuro ko raw yun, na ang magulang hindi dapat umasa sa anak. Totoo yun. Kailangan kung ikaw ang magulang, ikaw ang tutulong sa anak mo. Ikaw ang dapat magbigay sa anak mo, hindi yung anak mo ang aasahan mo. Nakalagay sa Biblia yun, kaya kung sinasabi ito, para ano, makita nyo na ang bawat member ng tiyan, kung ikaw ay may tunay na pananampalataya at naging kaalit sa iglesia, huwag kang umasa kahit sa anak mo. Ikaw mismo ang magtrabaho. Nakalagay yun sa Biblia. Pero bakit hindi nyo nakikita? Pero Brad, kung tayo ngayon tinulungan mo yung anak mo, naka-graduate na lang ng anak mo, kayo senior citizen kayo, ano mo yan? Tutulong ka? Basta kaya pa ng katawan mo magtrabaho. Hindi naman sinasabi kung ano eh. Pero hindi ka dapat umasa sa kanya, pwede kanyang tulungan kung gusto niya. Nakalagay sa Biblia yung tingnan niyo. Tayo may parang tayo, parang sa disibo na tayo. No, parang Senior na tayo. Simple, tinulungan natin sa mapapatayo, maganda ang trabaho natin. Tinulungan, paaral natin siya, hanggang natapos siya lang magtulong sa atin, di ba? Yun ang naging katuruan sa atin. Yun ang katuruan ng tao. Tandali natin, Brad. Yun ang katuruan ng tao. Ang pinakikita ko sa iyo yung katuruan ng Diyos. Di ba? Ang sinasabi ng banal na kasi kung ano yung katotohanan ng Biblia. Tama. Di ba? Ang ama hindi dapat umasa sa anak. Kung ang aba ay malakas pa. Yun nga ho ang katuruan ng tao. Pero sa katuruan ng Diyos, ito ang tungkulin ng magulang sa kanyang anak. Babasahin ko na yung tungkulin ng magulang sa kanyang anak, pagkatapos yung tungkulin ng mga anak sa kanyang magulang. Ang tungkulin po ng ama sa Ephesians chapter 6, tingnan ninyo. Para makita natin, kasi maganda itong pag-aralan eh. Para tayo magkakaroon ng tunay na pig, kung hindi kayo magkakaroon at hindi nyo malilinawan ng bawat issue. Di ba? Ito ang tungkulin ng ama at ng magulang sa kanyang anak. Chapter 6 ng Ephesians verses 1 patuloy. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, siyang unang utos na may pangako. So, ang tungkulin ng anak, igagalang ang kanyang ama at ina at sumunod. Yun ang tungkulin. Verse 3, upang yumaon ng mabuti, ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. At kayong mga ama, huwag niyong ipamungkarin sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan siya ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ang tungkulin naman natin, turuan yung anak. So, pinaaral natin. Inanak mo eh, you are the provider, so you must provide your children. Di ba? Yun ang tungkulin. Ngayon, ang tungkulin ng anak pa, tingnan ninyo. 2 Corinthians. Ito hindi pinabasa eh. Second Corinthians chapter 12 verse 14. Para naiintindihan natin, no? Hindi ako kaya ako yung anak ko hindi ko mapagsabihan. Sa kanya talaga yun. Kasi kaya ko pa naman. Kung talagang wala na ako, meron din pinag-uutos naman. Pero tingnan mo na natin, 2 Corinthians chapter 12 verse 14. Ito, ang Bible. Ito. Ayaw mo makakuha ng Bible, ha? 2 Corinthians chapter 12 verse 14. Sabi ko sa inyo, hindi nyo maiintindihan ito kung hindi kayo magdadala ng panulat, sulatan at ng inyong libro o ng Bible. Kailangan susulat niyo yan. Maintindihan nyo. Ano nakalagay 2 Corinthians chapter 12 verse 14, sister?
Ikaw na. Narito ito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi sa ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang kundi ng mga magulang ang mga anak. Ano, sino magtitipon sa mga anak? Yung magulang. Yung mga anak ba dapat ipagtipon yung mga magulang? Yung pinakikita ko sa inyo yung katotohanan. Iba yung talaga turo ng tao sa turo ng Diyos. Kaya kung minsan, pag nabasa na ito na iba, pambihira naman yung Biblia niya, hindi sa Diyos yan. Pero nakalagay yan sa salita ng Diyos. Lahat ng tinatawag na nababasa ng Biblia, alam yun. Sinusunod yun. Bakit? Yun ang katotohanan itinuturo